beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, pansinin nyo ho, mukhang talagang meron pong malaking suliranin itong kampo ng Duterte dahil dito sa nangyayari sa mga vlogger nila. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Nako, ayan na mga kababayan. Crazy idea daw mga kababayan. Oh. Pasensya na po sa mga dayuhan Nako. na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Halaka mga kababayan! Binanatan na ho si Kapman. Pasensya na daw sa dayuhan na mga abogado na binabayaran ni Digong. Nako! Anong meron mga kababayan? Bakit binabanatan po nila etong si Kapman? Ayan o, maliwanag o. Oh, sino ba ang abogadong binabayaran ni Digong na dayuhan? Meron pa bang iba mga kababayan? Oh, pakinggan nyo. Well, siguro, hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Oh, Pasensya na po sa mga dayuhan oh. na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Kita nyo mga kababayan? So si Kapman ho yun. Ang tinutukoy, wala nang iba. So ngayon, away-away na sila. Ngayon, ang tanong, paano pa nila maipapanalo yung kaso, yung kanilang adhikain, kung ganito, kanya-kanya na sila ng palaparan. Di ba? Palaparan na ng papel kay Digong. Palaparan na ng paggamit kay Digong. Eh sa totoo lang, gamit-gamit na lang ho nila si Digong eh. Wala na hong iba mga kababayan. Gamitan na lang to. Oh, di ba? Oh, bakit? Bakit mo naman nasabi? Crazy idea ito. Oh. Pasensya na po sa mga dayuhan na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Oh, pasensya na daw po sa mga dayuhan na binabayaran para maging abogado. Oh, kita nyo mga kababayan ko, si Kapman yan! Wala nang iba. Oh. Malaki galit nito kay Kapman eh. Oh, ewan ko, o naiinggit din to. Hindi kaya parang silibayan lang din to? Ha, mga kababayan? Oh, talagang nagiging ugali ng ilang mga abogado yung inggitero. Hindi kaya ganon? Tignan nyo, si Libayan naiinggit kay Atty. Claire Castro. Si Roque naiinggit kay Kapman. Dahil si Libayan daw, sabi ng ilan umaasa daw na siya daw dapat ang nasa posisyon ni Atty. Claire Castro. Sabi ko naman mga kababayan paano naman magiging ikaw kung magsasalita ka, magtitigidig-tigidig ka lang? Di ba? Hindi pwede sa ano yun. Hindi pwede sa Malacanang yung magtitigidig-tigidig ka lang ng gano'n, no? Kailangan yung matikas magsalita tulad ni Atty. Claire. Ganon. Hindi yung, ganon. Bago ka makapagsalita, tigidig-tigidig muna. Wala! Di ba? Eto na. Mga kababayan. Lito Tagodinya. Welcome lahat ng mga DDS dito. Mahal namin kayo. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe, ano? Eto na. Kami mga Pilipino po, Nay, meron po kami ikaw lang yun, tanga. Hindi kami kasama. Kung meron ka man pinaglalaban, iyo lang yan. Kami daw kaming mga Pilipino, bakit? Pilipino ka ba? Bakit ka nandiyan dyan sa ibang bansa? Hindi ka umuwi rito para ipakita mo yung pagiging Pilipino mo. Diba? Kaming Pilipino, sabi Kami mga Pilipino po, meron po kaming malasakit maski walang bayad. Sabi mga kababayan, kaming mga Pilipino po, may malasakit kahit walang bayad. Baka kami yun, hindi kayo. Kasi kung ganun, kung totoo yung sinasabi mo na may malasakit kayo kahit walang bayad, bakit pinag-aawayan ng kampo nyo? Kayo nagtatapunan ng issue tungkol sa pera. Di po ba mga kababayan? Nakuha ninyo? Kung totoo yung sinasabi nito na nagmamalasakit daw sila kahit walang bayad, bakit nga ba?
Bakit nga ba kayo nag-aaway-away dahil sa pera? Di ba? Yan! Sinungaling! Di ba? Oh, may malasakit pero hindi crazy. Ako yun, hindi tayo crazy, Kapag kakamalan tayong crazy, mga kababayan, kasi, mga kababayan, kasi alam nyo, masiyahin tayo. Kung tingin nila mga ganon, yung masiyahin crazy, yung mga sigaw na sigaw, pag nagbablog at puro hinanakit, yung daladala, puro ngit-ngit, galit, ano tawag nyo ron? Tuloy. Lalong-lalo na yung mga gaya ko na nanungkulan na kita. Binitbit yung sarili. Lalong-lalo na daw yung kagaya niya. Oy, Roque! Hindi ba't ikaw ay sasangkot sa gawain nga hindi ka nais-nais? Ikaw ay nasasangkot, sabi ni Mami Pebbles, sa land grabbing. Yung ba ay katanggap-tanggap? Hindi ba ikaw ay nasasangkot sa pogo? Di ba ano nga ginawa ng pogo sa Porac? Human trafficking. Nananakit ng mga kapwa-tao. At nang i-scam ng mga Pilipino. Anong klaseng yun, Roque? Huwag mo nga kaming bulahin, pero yun naman yun. Hoy, Jojo Chavez. Kanina pa ako naka-live, 1 oras na, matatapos na nga kita nyo, mga kababayan ko? So, ibig sabihin, mga kababayan, itong si Roque, abay, bit-bitin na lang sarili. Ganun na lang lagi. Pag malaki yung sarili niya, malaki. Iba ko, ganun. Lang yan. Di sige na. Ako na yung salbahe. Diba, mga kababayan ko? Ganun naman lagi. Ako lang yata yung umaakong salbahe. Diba? Sige, na? Raul siya lang daw Lalo na yung mga gaya ko na nanungkulan na kita Tatay Digong at sinakripisyo ang lahat sa kanyang buhay Kita nyo, mga kababayan ko, sinakripisyo daw para kita Tatay Digong. Sinakripisyo niya daw yung buhay niya para kay Digong. Hindi sa mga Pilipino. Kay Digong ka lang nanilbihan pero hindi sa mga Pilipino, Roque. Magkaiba yun. Magkaiba. Kapambasag talaga to si Catherine Galpo Magkaiba, Jax Demolay, yung sinasabi niya na nanilbihan sa sambayanan kaysa nanilbihan ka lang kay Digong. Magkaiba yun. Di ba ba? Magkaiba yun, mga kababayan. Tayo kahit sa anong paraan, kahit maliit na bagay, kahit na maliit na kaparaanan, nakakapagsilbi tayo sa ating mga kababayan, okay na yun. Di ba? Pero si Lovely Midel, kanina pa rin tanong ng tanong. Lang niya. Sige na, ito na. Huwag niyo naman pong ipagkait itong sakripisyo namin. Ano sakripisyo mo? Bakit? Sino ba nagkakait sa'yo? Kaya nga nandiyan ka Di ba, mga kababayan? Kaya nga nandiyan ka sabi rito, usapang MC Watts kaysa kay Roque. Di, pagka-kwarta niya si Roque. Ayan nyo na. Ayan nyo na. Sige na, Roque. Ano pa? Dahil hindi kayo Pilipino at kayo po ay bayaran. Nako, bayaran. Pagmamahal lang po yan ng mga Pilipino na hindi nyo maiintindihan dahil hindi kayo Pilipino at kayo po ay bayaran. Alam nyo, galit, galit siya kay Kapman, mga kababayan. Binibira nila ng binibira si Kapman. Kasi pinaghihinalaan daw nila na binibenta yung kaso. Nako! Pero yung ibang kampo naman, hindi daw. Sila Rocket Maharlika lang daw ang nag-iisip niyan. Nako! So, pagdating sa abogado, mga kababayan, hindi pa rin sila magkasundo-sundo. Kaya ang bintang nila, nilalaglag daw. Netong si Attorney Kapman, etong kaso ni Digong, diyan sa may ICC. So, ibig bang sabihin, mga kababayan, ito ginagawa lang nila, maaari na ginagawa nilang dahilan kasi alam nila na matatalo si Digong sa kaso?
So para hindi sila mapahiya, abay ilalaglag nila si Kapman. Kasi nga naman, bayad din naman. Kaya kahit ilaglag nila si Kapman, okay lang kasi nabayaran naman. Ganon? Style ng mga kampo ni Duterte yan. Ano yan? Tayo ay nagmamahal at naninindigan para kay Tatay Digong. Oh. At kung yan po talaga ay crazy idea, well, mga kababayan, I openly accept I am crazy for being loyal and for loving Tatay Digong. Next time po talaga, kuha mo yung mga gusto ng mga utot-utot mga. Ganyan yung mga salita na gustong-gusto nila, parang yung salita ni Robin Padilla. Ano yun, Boss Mike? Eh di ba sabi ni Robin Padilla, kahit sunugin siya, mag-aamoy Duterte siya. Di po ba? Yan po mga kababayan eh. Oo, kuhang-kuha nila yung gusto ng mga mangmang, na mga DDS dito eh. Ganyan nila utuin. Kahit na magmukha na silang siraulo. Sabi nga niya eh. Di po ba? Sa ganyang salita, daling-dali yung mga DDS eh. Oo, hindi yan mabulaklak, Catherine Galpo. Napakababaw, madaling unawain, pero yung mga DDS, hindi kayang abutin. Simple, napakasimple lang. Pero hindi kayang abuting unawain ng mga DDS, yung mga pasakalye. Tama? Oh. Mas reasonable ang strategy ni Kapman kesa sa crazy idea ni Roque. Yan! Kaya tama si BP na hindi isinama si Roque sa defense team. Tama! Yan, mga kababayan. Oh. For expressing admiration sa mga ginawa niya bilang presidente. Crazy po talaga ako. Dahil naniniwala ako na... Ano ba yung inyong inahangaan sa ginawa ni Digunjo na yan? Kami nasusuklam sa totoo lang sa lahat ng ginawa ni Digong. Magnakaw sa kaban ng bayan, patayin ang maliliit nating kababayan, at higit sa lahat, mga kababayan, yung umutang ng sandamakmak pero wala tayong makita na kahit na anong mega project na ginawa. Yun po yun eh. Ano yung pinagmamalaki nito si Bakla? Tuloy. Si Tatay Digong ay ang naging pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Pinakamagaling daw na presidente ng Pilipinas. Bakit naghirap ang sambayanan? Magaling pala. Pero teka, bakit yung mga Pilipino tuloy-tuloy na naghirap? Sabi niya noon, tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako, Roque. Sabi ni Digong noong bata ako, anong sabi niya? Mga OFW na mahal ko. Pag ako naging presidente, umuwi na kayo. Talaga ba? Abay, natandaan ko yan mga kababayan. Wag niyong sabing hindi. Yung mga DDS dyan kanina. Di ba sabi ni Duterte yan? Pag ako naging presidente, mga OFW, umuwi na kayo. Kita nyo? Ano nangyari? Bakit hindi umuwi yung mga OFW? Bagkos mga kababayan, abay nadagdagan pa ng sandamakmak na OFW yung mga ng ibang bansa. Kita nyo mga kababayan ko, sira ulo. Kaya nga mga kababayan ko kung mahina-hina ang inyong pangunawa, madadala kayo ng kampo ni Digong. Lalong-lalo na meron ganito, mapanlin lang mga kababayan. Sa bagay, sabi ko nga lagi, pasensya na kayo, tao lang, bakla pa. Kaya ganyan. Unawain nyo na lang. Diba, mga kababayan? Kaya alam nyo mga kababayan, hindi lulusot lahat ng palusot. Bakit? Namulat tayo, tinandaan natin lahat ng mga pangako na hindi natupad. Lahat ng pangako na napako noong panahon nung sinasabi netong idol neto.
Kininanalang ka na. Kininanalang. Tuloy. Dahil umunlad ang ekonomiya, Bobo! Anong umunlad ang ekonomiya? Pinag-inom mo talaga. Naghirap ang taong bayan. Ang dami, mga kababayan ko. Tandaan nyo yan. Lumubog ang ekonomiya natin noon. Sige nga, nasaan ang data mo? Kita niyo, mga kababayan ko, na ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong, pilit inaangat. Di ba, mga kababayan ko? O ano, bumilib ang alin? Maraming bansa. Dahil, mga kababayan, yung mga mauunlad na bansa, abay mga kababayan mas mabilis yung ating ekonomiya. Pagtaas ng ekonomiya natin ngayon. Sa totoo lang po. Di ba? Tuloy. nagkaroon tayo ng tapat na panlabas na relasyon na inuna ang interes ng Pilipinas. Anong interes? Inuna ang sarili. Kita niyo sinungaling Nagkaroon tayo, ng Pangulo na inuna ang interes ng bayan. Inuna ang interes niya at bulsa. Sabi nga, di ba? Anong inuna? Paano mo masasabi na inuna mo ang interes ng bayan kung ating mga teritoryo hindi na natin maapakan? Tama, mga kababayan ko? Anong klaseng katwiran yan? Sabi, mga kababayan, inuna ang interes ng ating bayan. Sabi, di ba? Pero, bakit ganon? Yung ating mga teritoryo, hindi na natin maapakan. Di ba ba? Tuloy. At siyempre, nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Anong kapayapaan? Tinakot nyo lang. Anong kapayapaan na matatawag kung maraming nawalan ng buhay? Sige nga, paki-explain. Kahit nga si Libayan, hindi niya maipaliwanag yan. Paano nagkaroon ng kapayapaan kung araw-araw may patayan? Anong klaseng kapayapaan na matatawag yan? Sige nga. Langya. Pang klase. Di mo ba? Alam nyo na. Binobola kayo ni... Pasensya na ho kayo kay tao lang, bakla pa. Tuloy. At binigyan ng dangal ang Pilipino. Anong dangal? Anong dangal? Ano sabi ni Trump kay Digong? Kasalanan lahat ni Digong kung ano man ang nangyayaring problema ngayon sa Pilipinas. Diba? Sabi niya ni Trump. Ano sabi ni Trump? Hindi nyo na hindi kayo makaporma kay Trump. Sabi ni Trump, kasalanan lahat ni Digong yan kung ano man ang problema nyo ngayon. Tama, mga kababayan? Kaya wala hindi lulusot talaga to. Ang mabobola lang nito yung mga nuknukan ng tangat mangmang. Kaya wag na kayong magtaka yung mga DDS. Abay, wala nang mga bilib dyan. Yung ibang mga DDS ngayon, mga kababayan, ultimo si Libayan. Diba? Binabanatan na yung mga yan. Unti-unti na uli yan si Libayan, nababalimbing, babaliktad. Inumpisahan kay Baste, isusunod niya na, si Digong na yan. Maniwala kayo. At sasabihin, nasa gitna lang ako, neutral. Tuloy. Na ngayon po ay taas noo at nagsasabing, ako ay Pilipino. Bobo! Ngayon namin masasabi ito. Ngayon, taas noo. Bakit? Dahil si Pangulong Bongbong, ang Pangulo, kaya taas noo kami. Pero nung panahon ni Digong, nungka. Nakakahiya. Kinakahiya ko siya. Oo. Nakakahiya. Pag tinanong ako, mga kababayan. Oo. Si Manny Pacquiao. Ang bukang bibig ko, mga kababayan. Hindi ko maipagmalaki si Digonyo. Di ba? Sabi ni APA to, si Libayan laging high blood. Galit na galit,
Eh dito mga kababayan, nakakabata rito. Oo, dito na lang kayo. Di ba? Oh, Florida Agkawili, thank you naman po. Nako! Di ba? Akala ko taas noo akla. Hindi, tumataas lang talaga yung panot niya. Yung panot niya mga kababayan hanggang batok na. Yun yung tumataas. Oo, mga kababayan, doon naniniwala ako. Ha? Naniniwala ako doon mga kababayan. Yung panot niya tumataas. Sa totoo lang, yung panot niya hanggang batok na. Ganon. Natin na mga kababayan ko. Tuloy na natin. Pagbigyan natin to. Kung yan po ay crazy, I Ah. am crazy to love the Philippines. Naknan po tayo. Love mo Pilipinas? Ay, nako. Love mo pala Pilipinas, eh bakit ka tumakas? Di ba dapat kung love mo ang Pilipinas, nandito ka at nakikipaglaban? Parang yung mga bayani natin noon, itinaya ang sariling buhay para sa alam nila na tama. Pero bakit kami maniniwala sa iyo na tama ka, na mahal mo ang bayan na ito kung wala ka dito mismo? Tama mga kababayan? Sira ulo yan. Yung alam niya lang, lituhin, gaguhin, bobohin lalo yung mga Pilipino na naniniwala rito. Ay yung mga DDS, pakinggan nyo tong sasabihin ko. Kung paniniwalaan nyo yung salita ng mukhang to, ayun na yung pinakawalang kwentang tao. At masasabi rin namin na kayo na rin yung pinakamangmang na nilalang sa mundo. Time! Mga kababayan, ginabi na tayo. Humaba na yung oras natin. Maghahatid pa ako ng estudyante ko. At ipapadala pa ni Jan Angeles yung mga relo nyo. Kaya mga kababayan, balikan natin ito mamaya. Eto, teaser lang muna mga kababayan. Eto, natin yung naging reaction video. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Yang tigidig-tigidig na yan? Yan ang ating tatalakayin mamaya mga kababayan. Desisyon ng Supreme Court. Oh. Iba yung pinaniniwalaan mo. Ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court? Kita nyo mga kababayan, gigil na gigil kay Kay Attorney Claire Castro. Di ba? Tapos gaganong-ganong ka lang naman, Di ko nga alam kung ano ba talaga. Bakit kailangan gumanon-ganon? Anyway, yan po yung ating tatalakay mamaya. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga at magkita-kita po tayo mamayang pag-uwi ko. Itutuloy po natin tong masayang talakayan na to. Our beloved Boss Mike Cervera.